lugar sa planong pagsasalubong sa banta sa Wano. At nagumpisang magsama-sama ang Scabbard para salubungin ang kalaban. Denjiro, ikaw din. Hindi natin pwedeng abalayan sila Luffy dito. Sumunod ka rin sa amin, Neko. Ha? Ang abilidad para magpaalis ng iba ay talagang nakakamangha. At hindi yun madaling nakikita. Kayong mga samurai, umalis na kayo hanggang kaya niyo pa. Isang marino. Kalaban siya ni Luffy mula sa labas. Meron ba kayong alam tungkol sa mundo sa labas? Ang mga Celestial Dragon, sila ang mga Diyos. At ang mga bansang kagaya nyo na hindi sumailalim sa world government ay hindi na dapat pang nakatayo. Huwag ka magalit, ganito talaga tumakbo ang mundo. Flexing Forest Muscle. Ang Forest Fruit ay ginawa kong Forest Man. Ang Logi ability ko ay binigyan ako ng kakayahan upang magaan yung kalikasan. Habang patuloy na nagkakasayahan sa Flower Capital, walang kamalay-malay ang mga tao sa Wano. Panahon na para malaman nyo na malayo lang narating ng sangkatauhan dahil sa pamumuno ng sistema ng otoridad. Kailangan sa mga bansang hindi pinamumunuan kagaya ninyo na dapat na may kalalagyan upang hindi na magpatuloy pa ang baluktot ng paniniwala. Wala kayong batas na malalabag kung lahat kayo mamamatay na rito. Sige, pigilan niyo ako. Marami na akong kinatay na tao. Kung dyan lang ang paraan para makuha ko si Mugiwara. Nakakasuka ang lahat ng sinasabi mo. Ang sakit. Ang lakas ng ginawa mong haki. Ang mga taong ito ay dumaan sa 20 taon ng kalupitan. Ngayon sa wakas na pwede na nilang pagdiwang ang kanilang kalayaan. At hindi ako papayag na sirain mo yun. Yamato Dono. At sino ka naman? Ako si Yamato, ang anak ni Kaido. Kaido? Tama ang sinabi mo, Yamato. Isang dragon? At hindi tayo papayag na dumapo ang mga kamay nila sa nagpapagaling nating mga bayani. Blast Breath! At sinubukan nga ni Momonosuke na bumuga ng apoy. Pero Ha? Momonosuke-sama. Pero kahit pa, patatalsikin pa rin kita sa manaw. Wala na uling makakapagbigay ng pangamba at takot sa Wano. Pinangako kong hindi ko papayagan ang mga yon. Ha? Pink na dragon? Kakaiba. Ito ang unang beses na malaman kung meron palang kakayahan na ganyan. Nakaharap ka! Momonosuke-kun. Huwag kang makialam, Yamato! Ano? Samantala, sa karagatan malapit sa Wano, Sigurado na. Hindi kilala na siya na isa sa 4. Naging mahusay ng pirata si Luffy. Tara, makipagkita na tayo sa kanya, boss. naalala ko ang huling araw na nagpunta ako rito. Hinatid namin si Oden-san dito. Malamang malaki na si Hiyori at si Momonosuke. Boss, tara, puntahan na natin si Luffy. Tara.
Kakaiba na talaga siya ngayon. Sandali, hindi pa ako handa makipagkita kay Yusuf. Di ba nandito rin si Kid at hindi pa yung ganun katagal? Lalo na nakipaglaban siya sa atin. Tignan mo nga naman. At habang tinitingnan ni Shanks ang wanted poster ni Luffy, bigla niyang naalala kung paano nila kinuha ang sinumpang prutas. Ang Red Hair Pirates. Mukhang may kasama silang CP0 sa barko ha. Asar. Wala akong pakialam. Sugod. Anong kailangan nila? Wala naman tayong kayamanan sa barko ha. Isang sinumpang prutas lang ang dala natin. Anong meron sa prutas na yan? Di ba goma-goma fruit lang yan? At bumalik na nga ang eksena sa kasalukuyan. Yung opisyalis natin may nakaraan sa kanya. Parang kilala talaga nila si Luffy. Sabi nila para daw siyang bakulaw na nagwawala. Hindi na siya kayang pigilan. Wala akong plano makapagkita kay Luffy rito. Ano? Hindi mo ba naalala kung ano nangyari sa bakuran natin? Oo, yung Bartolomeo na sinasabi ng tauhan siya ni Luffy. Nagmarka na siya sa atin mula nung sunugin niya ang ating Jolly Roger. Sa tingin ko, hey Beck, hindi ba ito ng tamang panahon para kunin na natin ang One Piece? Samantala, sa Marine Headquarters sa New World, hindi natin pwedeng hayaan ng matagal ang Revolutionary Army, Akainu. Alam ko pero wala na tayong marinong matitiploy. Ang tinatawag nilang Flame Emperor ay si Sabo. At kilalang kilala siya sa buong mundo ngayon. Sa lahat ng mga kasali sa Reverie, ang isang pinatay ay kaapu-apuhan ng isa sa 20 bumuo. 800 taon na ang nakakaraan. Si Nefertari Cobra. Sigurado ako malaking bagay ito sa Revolutionary. Ilang oras bago mangyari yun, sinugod nila ang tahanan ng Celestial Dragon sa Holy Land. At sinira nila ang monumento ng sagradong simbolo ng kuko ng dragon. Isa yung maingay na pagdideklara ng digmaan. Si Admiral Fujitora at Ryokugyu ang namuno sa depensa ng Navy. Pero sa huli, nagtagumpay silang palayain ang kasama nilang si Kuma mula sa pagiging alipin ng Celestial Dragon at matagumpay na nakatakas. Sigurado akong nag-iingat sila dahil sa Holy Land sila lumalaban. Huwag mo nga silang pagtanggol. Hindi lang namatay si Cobra dahil yung mga panahon dun, biglang nawala rin si Princess Vivi. Patuloy namin iniimbestigahan kung paano naging konektado ang mga nangyayari. Palagay ko nagkakagulo ng Arabasta. Ang barko nila ay hindi pa rin umalis sa pantalan. Nahirapan ang lahat na umalis at bumalik dahil sa mga nangyari. Ang ibig sabihin ba nito, hayaan na natin ang kaso ng pagtangkang pagpatay kay St. Charles? Hinayaan lang ni St. Joseph ang mga kriminal.
Sa Holy Land, ang Holy Knights lang ang may jurisdiction para pumagitna sa dalawang hindi nagkakaunawaan. Masyadong komplikado ang sitwasyon, kaya paubayan mo na sa kanila. Lumalabas na konektado lahat kay Sabo. Ang kanyang apoy ng rebellion ay kumakalat na sa buong mundo. Ang lahat ng 8 nagre-rebelding kaharian ay inspiradong isagawa ang kanilang revolusyonaryong kudeta. Habang ang kanilang mga hari ay papauwi pa lamang. Para na siyang Diyos kung sambahin. Sa paggawa niya ng isang alamat, ang kanyang impluensya ay lalong tumataas. Mas mataas pa kaysa sa pagiging rebellion dragon niya. Ang matindi pa dyan, ang kanyang nakababatang kapatid na si Luffy ay kinikilala na bilang isang emperor. Ang impluensya ng Flame Emperor ay nararamdaman na sa buong mundo. Pati ang nakababata niyang kapatid ay gano'n na lang ang pag-angat. Narating ko ang ranggo ng Fleet Admiral sa pinakamatinding panahong ito. Wala akong pakialam kahit gusto nila kaming labanan. Gaganti kami sa lahat ng gusto nilang laban.